Magandang buhay mga katiyats at magandang araw sa lahat ng ating mga katiyats at mga visitor sa ating channel. Meron tayong nakuhang video dito. Ito'y courtesy video ni Melber Febra ng Leyte sa Samar. Ay meron siyang napasok na isang kuweba at napakaganda ng history nito. At ayon sa mga native sa isla na yun ay merong mga Amerikanong pumasok diyan. Kaya ito, panoorin muna natin ang video, courtesy ni Melber Febra. So ito yan. Bago marating, isang isla yan, galing sa mainland ng Samar. Ito yung dadaanan, parang Amazon River, oh. Parang ahas. Ganda, no? Parang Amazon nga. Yan, so ano talaga siya, itong sasadyain siya. Sasadyain siya, kaya mahirap ang pagpunta doon dahil magpapambot ka pa. Ang tanong, bakit napakaraming diyan? Bungo. At mahaba ang buto. Yung sa may legs na buto, ang haba. So ibig sabihin, hindi ito mga Pilipino. Mahaba pwedeng sa World War II ito, pwedeng sa Amerikano, sa mga British. At yung may iksi na buto ng paa, ng legs pala, ng hita, yun ang pinakamahabang buto ng ating katawan Ito, may tama pa ng balat tong isang ulo. Ito, ayan ito, di ba klarong-klaro, binaril yan So hindi ito hindi ito yung alamat na meron daw diyan sementeryo. Sino bang magbaon diyan ang layo-layo, di ba? Ang layo-layo, sinasakay pa nga ng ng pambot, tapos dumadaan sa mga mangrove. May tama ng bala ayan dalawa sila, may butas sa ulo. Sintido. So ibig sabihin, ito ay sa panahon ito ng malamang sa giyera, di ba? Panahon ng giyera ito. At ayon sa itong mga native diyan, walang pumupunta sa kanila diyan, natatakot sila Pero alam nila na maraming bungo diyan dahil mayroong mga nakapasok. Ngayon sa tingin ko ay ito, nagkalat na yung mga bungo, basag-basag. So ibig sabihin ay merong nag-vandalize sa lugar, merong naghukay, sabihin natin treasure hunter talaga. Dahil anong gagawin ng mga Amerikano diyan? Sabi ng isang natibo sa interview ni Kati-Eds Melber Febra ay ang sabi ng taga riyan ay may mga Amerikanong pumunta at kumuha ng kayamanan. Pero hindi nila alam kung anong kayamanan. Diba, hindi nila alam na World War II o sinaunang tao. Pero sa tingin ko hindi ito sinaunang tao kasi malalaki. Ang ulo malalaki Caucasian na ang mga bungo, ayan Hindi ang Pilipino na mga bungo. Malalaki ang skull So malalaking tao yan. Yan hindi ang Pilipino kasi yung forehead niya, ay may flat, square, ganyan. Diba yung mga Caucasian, mga Amerikano ay malalapad at malalaki medyo yung mga noo kumpara sa mga Pinoy, diba? So, kakaiba nga ang ng skull nila, malalaki. So malalaking tao ito. Pwedeng mga pwedeng mga prisoners of war na mga British, di ba? Merong mga British na nagipagdigma noon at Amerikano. Pwedeng mga Amerikano. Sa palagay ko, pinagpatrabaho ito diyan, siguro pinaguhukay. Merong sigurong malaking diyan. Itong ginawa nilang hukay tapos tinabunan kasi marami sila So ibig sabihin, malaking trabaho. Siguro tansya ko na sa mga hindi umabot ng 100, nasa 50 to 70. Sa tansya ko lang yan. Kakalansay na nariyan. Ito. So ito, kung pinagbabaril ito, tapos na ang paghukay nila.
'Di ba? At kung pinagbabaril sila ay labas na sila sa sa ginawang tunnel. At kung merong mang iniwan sa tunnel, yun yung tinatawag na tagabantay. Meron ding iniwan doon, pero ang karamihan ay binaril na dito sa labas ng tunnel. Ayan o, may butas sa ulo. Sa forehead matigas ang ating noo. Ang ating forehead ang pinakamatigas na parte ng skull o ng bungo. Kaya hindi yan mabubutas ng hayop. Ang kayang bubutas ng ating bungo ay matulis na bagay na metal o binaril. Ayan o, so yan yung palatandaan na binaril sila May bumaril. Ito, klarong-klaro, butas na butas Ayan talagang binaril. So, pwedeng World War II at alam naman natin na ang mga Hapon ay magtatago talaga ng treasures sa pinakaliblib na mga lugar, pinakatago na imposibleng marating ng mga tao. Katulad nito sa mangrove to parang Amazons, parang ahas yung river di ba? O tingnan natin yung river dito, ito, grabe, parang ahas siya Ayan maliligaw ka talaga dyan, di ba? Maliligaw ka talaga kung maghahanap ka ng cave na yun, maliligaw ka kung wala kang guide. Kaya 99% ako'y naniniwala na ito'y may tinatago sila dyan. At yung mga tao na yan ay kandi mga sundalo noong panahon. At siyempre, delikado. Siyempre sa tagal ng panahon, 80 years, at siguro napapasok yan ng dagat kaya nalilinis. Kasi sa sa mangrove. So ibig sabihin kung high tide ay pwedeng mapasok siya ng tubig dagat kaya malinis na malinis. Siguro yung kanilang mga damit ay natatangay na ng alon or sa tagal ng panahon nalalata. Pero kung nakabaon yung mga damit saka mga gamit, kung nakabaon ay makikita pa rin yun hanggang ngayon. Pero kapag nasa labas lang ay talagang may iwan na lang ay mga kalansay. Diba? So ito, pakinggan natin yung kwento ng taga-riyan na isang inhabitant sa lugar na yan. So ito yung kanyang kwento, atin pakinggan. Delikado. So sa tinagal-tagal nyo na rito, matagal nyo nang alam na mayroong mga bungo dito. Oo. Nung malaman mong mayroong mga bungo dito, anong ginawa mo, sir? May pumupunta ba rito para tingnan yan? Oo. Ano yung mga pumupunta rito? Amerikano, gindaran ni Rantuna. Tungod nga may mga alas daw hatong didang nga mga kuiba, gamit niya nga mga plato, mga anir mga kayamanan. Ayun, so yun ang sabi nitong taga-riyan na kayamanan waray kasi Amerikano, sabi niya. At may plato. Of course, ang Hapon palaging may daladalang maliliit na plato yan Ang kada sundalo, meron akong plato niyan ng Japanese Army, maliliit. Malalaki kunti sa platito ang mga plato ng Hapon. Maliit ang dinadala nila para hindi mabigat, hindi abala. Kaya kahit saang treasure tunnel ng Hapon, meron talagang may iwan na porcelana. Kung hindi man yung sake jars, yung jar ng wine, ay plato o bote ng kanilang beverages or yung parang soft drinks nila. Yun yung mga colored bottles na green, brown, orange. At palagi, meron talagang mga basag na plato. O balikan natin itong sinabi nito. Matagal nyo na rito, matagal nyo nang alam na mayroong mga bungo dito. Oo. Nung malaman mong mayroong mga bungo dito, anong ginawa mo, sir? May pumupunta ba rito para tingnan yan? Oo. Ano yung mga pumupunta rito? Amerikano, Ayun, Amerikano daw. Amerikano, sabi niya. So, kung Amerikano, ibig sabihin, mayroong mapa. Mayroong dalang mapa ang mga Hapon kasi hindi matuntun yan na lugar. Hindi yan matuntun kasi yung daanan parang ahas na river, di ba? Mangroves. Parang Amazons nga. Kung tingnan sa ibabaw, di ba? Kaya, palagay ko kung may nakuha man dyan ay yung nasa mababaw lang. Kung may nakuha ang mga Amerikano
ang nasa ibabaw. At ang malaking ano nito, kung talagang secured ang pagkalagay, nilagyan ng mga booby trap, ay 50-50 ako na nakuha ang malaking ano diyan. Pero ang mababaw na ibinaon, kung meron mang giveaway, ay nakuha talaga yon ng mga Amerikano. Kasama, yung sinabi ng mga Amerikano na plato, siyempre sasabihin nila na plato lang yung nakuha, tsaka mga alahas, ganyan, pero hindi nila pinagsasabi na gold bars at kahon-kahon. Kasi kung diyan magbaon talaga sa ganitong setting, ay kahon-kahon talaga ang ilalagay diyan kasi nakatago yan. At sasadyain pa ang lugar, di ba? Sino ba bang babalik diyan? So yan ang safest place to hide their treasures noong World War II. Yang mangrove na may nakatagong secret cave. Okay mga katiyad, so ito, balikan natin na ito yung entrada. So bandang labas ay mayroong ito yung mahabang buto ng legs. Ano bang tawag sa buto na yan? Yung legs, kalimutan ko na eh. Ang tendons ay parte ng legs din yung tendons eh. Yun yung sa legs, mahaba nga siya kumpara sa sa Pilipino. Kaya ano sa palagay niyo mga katiyats? Ang kuweba na ito ay may treasures. Ayun yung noo na may tama. Sa palagay ko, kung ako ang nakapasok dyan, ay i-detect ko talaga ang buong kuweba. Baka mayroong pang naiwan, di ba? Baka mayroong natabunan lang ng lupa sa tagal ng panahon. Baka mayroong maliit na treasure box, di ba? Kasi hindi makakarating dyan ang mga taong yan kung hindi sinadya talaga na papunta dyan. Ang hirap-hirap ng daanan di ba? Alangan naman na maglakad sila, hindi pwede. Sasakay pa sila ng bangka. At mahirap matuntun kasi paliko-liko yung river. Kitang-kita naman natin. Isa pa, yung mga skulls ay hindi siya, merong sa Pilipino, pero ito hindi ito sa Pilipino na bungo. Yung parang square yung ito, hindi yan bungo ng Pilipino yan. Hindi yan bungo ng Pilipino. Itong forehead niya medyo malalaki. Di ba hindi yan sa Pilipino? Yung isa dito parang sa Pinoy yung naka lang, medyo slant at bilog na forehead na agtang tawag diyan sa Bisaya eh. Pero itong dalawa hindi malalapad yung noo nila. So hindi ito Pilipino, klarong-klaro ang features niya. Okay, so paki-comment sa ating comment section mga katiyats, mga kababayan, kung ano ang masasabi nyo sa mga bungo na ito sa kuweba na ito. Meron nga bang kayamanan na nakatago? O meron kayamanan na nakukuha na ng mga Amerikano? Paki-comment sa ating comment section. At huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel kung kayo'y bago pa lamang. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.